umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan mga kababayan. Dito muna sa mga nakita po nating balita. Pero bago tayo pumunta sa mga topic po natin, lagi ko naman po sinasabi sa inyo mga kababayan na wag po sana natin kalimutan na suportahan po sa darating na Mayo 12. Ito po mga kandidato natin sa pagkasenador na makakatulong ni PBBM mga kababayan in the future para pagsilbihan ng sambayan ng Pilipino. So sana suportahan po natin etong mga kandidato na nasa inyong harapan sa pangunguna ni Tito Sen, ni Secretary Abalos, Erwin Tulfo, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Mark Gamboa, Abby Binay, Senator Tolentino, Mampia Cayetano, Bong Revilla, Lito Lapid mga kababayan, at saka itong si Kiko Pangilinan. So sana suportahan po natin etong mga kandidato pong ito. Ano po? So anyway, ngayon mga kababayan, punta na po tayo sa mga main topic po natin. Kung matatandaan nyo, kanina nagkaroon ng hearing mga kababayan, eto pong komite ni Senator Risa Hontiveros sa pangunguna ni Senator Risa Hontiveros mga kababayan. So ngayon, natalakay po dyan yung patungkol po kay Harry Roque, na kung saan mga kababayan, alam naman po natin na si Harry Roque nagtatago iniiwasan yung mga matitinding aligasyon na ibinabato po laban po sa kanya, at mayabang lang naman at maingay etong si Harry Roque dahil nga mga kababayan siya po ay nagtatago, kaya malakas yung loob niya na batikusin at punahin ng paulit-ulit ang gobyerno po ni PBBM. Pero kung yan mga kababayan sa usapan na haharap sa mga aligasyon, hindi nyo maaasahan at mahahagilap yung si Harry Roque. So ngayon pakinggan po natin eto pong nakita nating balita galing po sa UNTV News, na kung saan mga kababayan, eto daw pong si Attorney Harry Roque nagtangkang pumunta sa US, ngunit na-deny ang flight mga kababayan ayon daw po dito sa sa BI. Ano po, so eto i-play po natin. Last but not the least for now, no, for the BI, nasaan na nga pala si Harry Roque? Kung hindi nyo alam kung paano nakatakas si Go Huaping, alam nyo ba kung nasaan si Harry Roque sa ngayon? Siniyasat ni Senate Subcommittee on Justice Chairperson Risa Hontiveros ang Bureau of Immigration hinggil sa kinaroroonan na ngayon ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA, na-monitor nila ang dating opisyal na bumiyahe mula sa Zamboanga papunta ng Tawi-Tawi. Sakay ito ng eroplano. Siguro mga kababayan, ito yung nakikita ko dyan. Kung matatandaan nyo, di ba noong nakaraang araw, may lumabas na balita dito po sa naging press con mga kababayan ng taga-gobyerno. Ano po, patungkol din dito sa BI, na kung saan mga kababayan, kung matatandaan nyo, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Di ba may sinasabi mga kababayan na tukoy na daw kung nasa saan ang lokasyon nitong si Harry Roque. Siguro nung napanood niya mga kababayan yung balita about po doon na kung saan natutukoyan na yung kanyang lokasyon mga kababayan, siguro nagdali-dali siya na magpalipat-lipat ng mga lokasyon mga kababayan. Katulad na lamang po nitong sinusubukan niya na pumunta ng US mga kababayan, kaso nga lang ang problema na deny yung kanyang flight. Sinusubukan niya magpakalayo-layo, takasan na mga kababayan yung mga aligasyon na ibinabato po sa kanya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hanggang alas 9 ng umaga noong September 2, 2024. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na namataan din ito si Roque sa Singapore at Dubai. Diba? Posiblihan niyang pareho lang ito sa ruta na ginamit ni Alice Guo sa pagtakas sa bansa. Meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan. And hindi po siya nakaalis. Supposed to be bound for US, pero denied flight, denied check-in. Para mga kababayang di ba hindi nyo ba napapansin parang ang hina ng BI ngayon? Hindi naman po sa pag-ano napapansin ko lang na nung tinatanong sila kanina about po sa update mga kababayan, or natuklasan nila, nalaman nila, nakuha nilang impormasyon kung paano nakatakas nung 2024 itong si Alice Guo tsaka yung kanyang kaibigan na si Sandra Leong at yung kanyang kapatid mga kababayan, hanggang ngayon wala pa silang impormasyon kung paano nakatakas at kung sino ang tumutulong dito po dito sa mga Chinese na ito mga kababayan, katulad nitong sina Go Huaping, nitong sina Alice Guo. Alam niyo mga kababayan,
kung titingnan nyo yung ginagawa nila, di ba sinasabi nga ng mga kababayang Pilipino po natin, nasasahanay lang din nila ang tumutulong dyan sa mga yan, kaya nakakalabas agad ng bansa at nakakatakas mga kababayan. So kung titingnan po natin, mukhang mahina po ata ngayon ang BI. Yan po ay napapansin din ng sambayan ng Pilipino. Nararapat na ba mga kababayan na balasahin ng gobyerno ni PBBM ito pong BI para nang sa gano'n naman mga kababayan maribamp din at na makapagbigay sila ng maayos na serbisyo sa mga kababayan po nating Pilipino, especially kapag may mga ganitong klase mga kababayan ng gawain. Ano po, dahil kung titingnan po natin hanggang ngayon, wala pa silang nakukuha na impormasyon kung paano nakatakas, nakalabas ng bansa etong sina Alice Guo at kung sino ang tumutulong sa mga ito. Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. So, wala rin naman holdings ang Japan Police or Japan Immigration. Thereafter that, wala na po kami information. Yan, di ba? Dismayado naman ang senadora sa Bureau of Immigration dahil sa anyay kawalan ng mga impormasyon ng ahensya kaugnay ng pagtakas ni Guo Waping alias Alice Guo at kanyang mga kapatid noong nakaraang taon. So we don't know anything. 4 months later, more than 4 months later, kung paano sila nakatakas, kung may tumulong ba sa kanilang mga opisyal o kawani ng gobyerno natin, pati sa BI, kung saang port or coast man lang ng archipelago natin siya tumakas. Paliwanag ni BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan, ibang opisina nila, partikular na ang Board of Discipline, ang naatasan sa pag-iimbestiga nito. Ngunit ayon kay Senador Ontiveros, magiging isang inutilang bansa kung titigil sa ganitong estado. Tama! Partikular na sa kawalan ng alam kung paanong nakalusot ang mga pugante nang hindi natutuklasan ng pamahalaan pagkalipas ng 4 na buwan. Sulat po ng sulat ang Bureau sa ibang mga gobyerno, sa ibang mga Bureaus of Immigration ng ibang mga gobyerno. Hanggang ngayon, wala pa silang official. Kung may nanonood po sa ating taga Bureau of Immigration, pakinggan nyo yung sinasabi ng taong bayan. Baka pwede na rin palitan mga yan. Ayan sinasabi ng taong bayan. Kasi nga, biruin nyo, ilang buwan na yung nakalipas, wala pa kayong hawak na impormasyon kung sino ang tumutulong at nagpatakas dyan kina Alice Guo. At ngayon mga kababayan, yung simpleng lokasyon lang kung nasa saan itong si Harry Roque, hindi pa nila matumbok-tumbok mga kababayan kung saan na nagtatago itong si Roque. Kaya nga kung titingnan po natin mga kababayan, kung hindi na nagpa-function ng maayos, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali, ito pong BI mukhang dapat na po atang balasahin ng presidente mga kababayan ng gobyerno ni PBBM. Kasi mukhang ata pong nasa sa kanilang hanay din, di umano, hindi ko naman sinasabing totoo, di umano, yung mga tumutulong sa mga puganting yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Reply. So, na ba yun? Okay na ba yun? Diba? How does the BI even feel about this? Okay po ba yung ganito, Chief? I fully agree, Madam Chair. We will submit any compliance report as soon as possible, Madam Chair, to your office. The soonest possible was last year, Director. Paulit-ulit po yung ganyan mga, we will submit. Haba po ng pasensya ng subcommittee na ito at ng mga miyembro at ng chair. Kung ako kayo, nakakainis yung ibang mga Bureau of Immigration na ibang mga bansa. Wala man lang maibigay na maayos na sagot. It is totally unacceptable. Bunsod nito, nagbanta ang mambabatas na irerekomenda niya ang muling balasahan sa BI. Tama! To Commissioner V. Hindi, dapat naman nga talaga mga kababayan, dapat magkaroon na talaga ng balasahan dyan. Para na sa ganun, malaman talaga mga kababayan kung sino ba yung nagtatrabaho ng maayos at hindi. Kasi baka nga mamaya, yung mga naandyan dyan mga kababayan, especially yung mga sumusuporta pa rin, dyan sa mga kaalyado ni Digong, baka naandyan pa rin. At kaya hindi nagpo-function ng maayos ang Bureau of Immigration kasi nga mga kababayan, may mga pumapabor sa mga puganting ito. Hindi ko naman po sinasabi na may mga pumapabor nga na totoo nga. Ang sa akin lang mga kababayan, dapat lang magkaroon talaga ng balasahan dyan para makita naman ng taong bayan yung muling pagkaribamp ng Bureau of Immigration. Tapos yung ipaglalagay dyan yung mga tao na masipag magtrabaho at magagaling sa kanilang mga trabaho. Mga kababayan, ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Tama yun. Of the Bureau of Immigration. With all due respect, please consider this an ultimatum. If no satisfactory answers on these matters are provided by the BI within 15 days,
as designated chair of this. Biruin nyo, 2024 pa mga kababayan, ilang buwan na yung nakalipas, wala pa silang impormasyon. Eh di ba bandang ano ata yan, bandang November mga kababayan, nung pumutok yung isyong yan, na kung saan nung tumakas itong sinaano, pakitama na lamang po ko, November o October, sobrang tagal na rin, ilang buwan na rin yung nakalipas, wala pa rin silang impormasyon. Kaya nga dapat ang ilagay dyan yung mga magagaling talaga. Ano po mga kababayan, yung mga magagaling mag-imbestiga, yung mga magagaling sa kanilang trabaho, hindi yung mga ano lang, mga natutulog lang, ika nga mga kababayan, di umano. Kasi kailangan talagang pagkatapos ng PCO, dapat ang isunod mga kababayan na ito ng BI. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Subcommittee of the Committee on Justice, I will call for a revamp of the BI in the committee report of this subcommittee. Tama. Kinwestiyon din ni Ontiveros ang proseso ng BI kaugnay ng deportasyon sa China, partikular na sa 3 boss ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Paliwanag ng BI, kung kailangang isagawa ang deportasyon, kailangan lang nilang siguraduhin na ang sangkot dito ay nakasakay ng eroplano palabas ng bansa at sila ay blacklisted. So, sino magiging responsable to make sure they actually arrive at their destination, in this case, China, at hindi lang sila magdi-disappear into the crowd sa layover nila? Pagka declared as fugitive, that's when we ensure. But in this case, they are not Ay, Ma'am Priscilla, Ramasami, mega love shoutout po fugitives. Well, ito po yung kailangan yung malaman sa lahat ng resource persons natin mula sa BI, no? They never arrived in China. I'm making that off record for the committee. Itong tatlo na pinangalanan ko kanina, Liu, Hong at saka Wang, who I think are the first 3 na binanggit ni Chief Manahan na dineport sa group, kasama ng grupo na 438, they never arrived in China. O dahil sa Pilipinas, nakapuslit sila. Di ba? Imbis na huli na ang pagdinig ng Senado kaugnay ng issue kay Alice Guo, sinabi ni Senador Ontiveros na masusundan pa ang committee hearing sa mga susunod na linggo. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. O ayan mga kababayan ha. So kung titingnan nyo, ilang buwan na yun nakalipas, wala pa silang update or balita kung paano nakatakas at kung sino yung tumutulong kay Alice Guo mga kababayan. Ang isa pa dyan, wala pa rin silang solid na pinanghahawakan mga kababayan kung paano talaga ang palipat-lipat na lokasyon na ginagawa nitong si Harry Roque. Kasi may sinasabi sila na sinubukan ni Roque mga kababayan na pumunta sa US pero na-deny mga kababayan yung flight po nitong si Roque. And then, sinubukan din itong si Roque na pumunta ng Singapore mga kababayan, magpalipat-lipat ng mga bansa at ngayon hindi na alam kung nasa saan eto pong si Harry Roque. So ngayon ipagpatuloy pa natin yung balitang yan dito pa sa nakita nating balitang ito na kung saan mga kababayan, eto yung sabi ni Senator Risa Hontiveros, where in the world is Harry Roque? Sino kaya ang tumutulong sa kanya? Tinanong ni Senator Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights ngayong Martes, March 4, ang kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon umano sa resources ng senadora, lumipad pa Shanghai. Ito daw mga kababayan, napapuntang China si Roque mula sa Dubai noong December 8, 2024 at nanatili dito ng isang araw at saka lumipad papunta sa Casino City of Macau mga kababayan. Yan po yung ginagawa ni Harry Roque na paglipat-lipat ng mga bansa mga kababayan. So ito, pakinggan po natin itong isa pang video na nakita po natin kaugnay sa nangyaring hearing kanina ni Senator Risa Hontiveros na kung saan ito po ay may kinalaman po kay Harry Roque. Kasi nakakapagtaka nga naman mga kababayan, nagagawa ni Roque na magpalipat-lipat ng bansa kung kailan niya gusto. Ano po, kung saan siya bansang komportable na makakapagtago po siya. So ngayon, ang tanong po dyan, sino ang tumutulong kay Harry Roque? So ito, i-play po natin. And where, for God's sake, is Harry Roque? Bakit parang libre na lang siyang mag-post ng kung ano-ano sa social media na parang kinukutya pa ang administrasyon at mga otoridad natin while avoiding arrest for charges of human trafficking. According to my sources, Harry Roque flew into Shanghai from Dubai on December 8, 2024. Sarap pag maraming pera, no? Napakasarap pag maraming pera, pero hindi ba niya naisip ni minsan mga kababayan na yung perang tinatamasa niya nitong si Harry Roque ay galing dun sa mga Pilipino na nabibiktima ng pogo?
mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, kaya lang naman kasi nagtatago itong si Harry Roque kasi nga mga kababayan, hindi niya masagot yung mga katanungan sa kanya about dun sa pagkakalink niya sa operasyon ng Pogo dun sa may Porac, Pampanga. At saka mga kababayan, ang isa pa dyan, kaya nagtatago si Roque kasi ayaw niyang isumite yung asset niya mga kababayan at ayaw niyang isumite yung salin niya and then ayaw niyang ipakita yung mga dokumentong hinihingi sa kanya ng kamera. Yan yung dahilan kung bakit nagtatago etong si Roque at ayaw magpakita. Pero hindi ba niya naisip kahit minsan na yung ipinambibili niya ng pagkain na kinakain niya, yung ginagamit niyang pan-travel, pagtatago, pera ng mamamayang Pilipino na nabiktima ng Pogo. Kasi mga kababayan, aminin man natin or hindi, kung titingnan po natin yung biglaang paglobo ng kayamanan ni Harry Roque, kung titingnan nyo, nanggaling talaga sa literal, di umano, na kung mapapansin nyo, nanggaling talaga doon sa Pogo mga kababayan. Kasi hindi niya masagot yung mga matitinding katanungan sa kanya ng mga kongresista po natin nung panahon na iniimbestigahan po siya hanggang sa nagtago na siya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Stayed in Shanghai for just 1 day and then flew out to the casino city of Macau. Diba? Sino kaya ang tumutulong sa kanya? Last but not the least, for now, no, for the BI, nasaan na nga pala si Harry Roque? Pakinggan nyo. Kung hindi nyo alam kung paano nakatakas si Go Huaping, alam nyo ba kung nasaan si Harry Roque sa ngayon? Patay tayo dyan. Ano na? Is he still in Dubai? Madam Chair, we can't recall the dates anymore, but the last information that we had against on the couple, the Roques, umalis po ng Singapore yung wife and then nagbound for Dubai. And there's also a sighting of Harry Roque also in Dubai. There's also an information na umalis po sila sometime December, and then yung information po na yon any information after, sorry Madam Chair, but we don't have any more information. Alam nyo ba na pumunta silang, or at least si Harry Roque pumunta sa Singapore sa loob ng isang araw? Or rather, pumunta ng siya. Makakukurot yung mga kababayan sa ngala-ngala. Pero inyo, wala silang impormasyon. Wala silang impormasyon mga kababayan. Yung pinaka-solid information kung nasa saan talaga itong si Harry Roque. Nung nakaraan lang mga kababayan, sinasabi nila na may solid na. Meron na silang update about sa kinaroroonan nitong si Harry Roque. Tapos ngayon, wala silang solid na pinanghahawakan. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Siyang Shanghai for 1 day. Meron pong information pero wala po kaming validated proof na enter po siya ng China. At meron ba kayong information or validated proof na mula sa Shanghai na isang araw lang ang tinagal niya doon, tumuloy siya sa Macau? Madam Chair, sorry, wala po kaming pero mas magagaling pa yung intel ni Senator Risa Hontiveros mga kababayan. Kung titingnan nyo mas magaling pa yung mga intel, yung mga asset mga kababayan nitong si Senator Risa Hontiveros kasi updated etong si Senator Risa Hontiveros sa ginagawa or pinupuntahan nitong si Harry Roque. Pero etong mga taga-BI mga kababayan, mukhang kailangan na po talaga atang balasahin ng gobyerno ni PBBM eto pong BI. And then palitan ng mga tao na talagang magagaling. Magagaling sa kanilang mga trabaho na gagampanan. At yun talagang titingnan, at pagpupukusan, pagtutuunan ng pansin, yung isang tao na gustong mapapanagot ng sambayan ng Pilipino. Dahil nga mga kababayan, si Roque malaya lang nagagawa ang gusto po niya. Kahit magpalipat-lipat siya ng bansa,
malaya siyang nakakagalaw, malaya niyang nagagawa lahat ng gusto niyang gawin. Samantalang yung BI mga kababayan, walang impormasyon sa kung ano yung ginagawa ni Harry Roque. Magagaling pa yung mga intel ni Senator Risa Hontiveros kasi updated mga kababayan sa mga lugar na pinupuntahan at mga bansang pinaglilipat-lipatan nitong si Harry Roque. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan. And hindi po siya nakaalis. Supposed to be bound for US, pero denied flight, denied check-in. So, wala rin naman hong holdings ang Japan Police or Japan Immigration. Thereafter that, wala na po kami information. Saan po siya sa Japan ayon sa information? Wala po kaming exact details. And bound supposedly saan sa US ayon sa information? We don't have any information also, Madam Chair. Naku po. So, do you know if he's still in Macau? Sorry, Madam Chair, we don't have any information. Alright. Salamat, Chief Manahan. Ayan mga kababayan, so mukhang maganda na nga ata na balasahin ng gobyerno ni PBBM eto pong Bureau of Immigration para nang sa ganun mga kababayan, mas maging epektibo yung kanilang trabaho. Sabi nga po natin lahat ng nare-revamp mga kababayan, maganda yung nagiging resulta. So panahon na siguro para i-revamp din etong Bureau of Immigration mga kababayan para mas magampanan pa nila lalo yung kanilang mandato at yung kanilang trabaho. Ano po? So ngayon, sinasabi po dito mga kababayan, ayon kay Senator Risa Hontiveros, etong si Roque nagpunta ng Shanghai tapos hindi na siya nagtagal doon ng isang araw mga kababayan and then lumipat na po ng Macau. Tapos sinasabi naman po ng taga BI mga kababayan na etong si Roque ay nagpunta ng Japan at sinusubukan pumunta ng US, kaso nga lang sumablay mga kababayan kasi na-deny po yung kanyang flight. Yun po yung sinasabi mga kababayan. So kayo, ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po mga kababayan dito sa naging hearing ni Senator Risa Hontiveros mga kababayan patungkol po dito sa Pogo mga kababayan at patungkol dito sa kung ano yung impormasyon at kung sino yung tumutulong dito kina Alice Guo para makatakas po ito noong 2024 at sino ang tumutulong dito kay Harry Roque mga kababayan. Pero nakakalungkot isipin na walang solid na pinanghahawakan ang mga taga-BI na updated or update about po dito.